Sa baryo ng San Isandro, kilala si Tiago Vergel bilang binatang tahimik, masipag at laging may bitbit na martilyo, metro at lumang lagari na minanapan niya sa kanyang ama. Hindi siya mayaman, ni hindi rin siya yung tipo ng lalaking napapansin agad sa umpukan ng mga tao. Payat siya, sunog ang balat sa init ng araw at madalas ay kupas ang suot na t-shirt na paulit-ulit lang nilalabhan ng kanyang ina. Pero sa kabila noon, may kakaiba sa kanya na hindi mabibili ng pera. Yung uring kabaitan na bihira nang makita sa panahong halos lahat ay abala sa sariling buhay. Maaga pa lang ay gising na si Tiago araw-araw. Bago pa sumilip ang araw sa kabundukan, bumabangon na siya sa lumang banig. Marahang hinihila ang kumot para hindi magising agad ang kanyang inang si Almira. Maliit lang ang bahay nilang yari sa pinagtagpi-tagping tabla at lumang yero. Kapag umuulan, may mga patak na pumapasok sa gilid ng bubong at kapag malakas ang hangin, para bang anumang oras ay pwedeng matangay ang buong dingding. Ngunit para kay Tiago, tahanan pa rin iyon. Iyon ang natitirang alaala ng kanyang ama. Nag-init siya ng tubig sa lumang kalan na deuling at nagsalang ng kaunting lugaw. Habang hinihintay itong maluto, sinilip niya ang ina na nakahiga sa kabila. Manipis na ang katawan ni Almira mula nang ma-stroke 2 taon na ang nakakaraan. Hindi na ito makalakad ng maayos at bagamat kaya pa nitong magsalita, madalas ay ramdam sa boses nito ang panghihina. "Tiago," mahinang tawag ni Almira nang magmulat ito ng mata. "Gising na po kayo, Nay." Lumapit agad si Tiago at inayos ang una ng ina. "May lugaw na po, lalagyan ko ng kaunting asin para may lasa." Ngumiti ng bahagya si Almira. "Ikaw na naman ang mauubusan. Kumain ka rin ng maayos." "Busog pa po ako sa tubig," pabirong sagot ni Tiago. "Tiago." Napakamot siya sa batok at napangiti. "Sige na nga po, kakain din ako." Ilang sandali silang nanahimik. Tanging kaluskos ng kumukulong lugaw at tilaok ng mga manok sa labas ang maririnig. Sa mga ganoong umaga, laging naaalala ni Tiago ang kanyang amang si Berto Vergel. Isang karpinterong simple ngunit iginagalang noon sa baryo. Sinasabi ng ama niya noon na ang kahoy parang tao rin. Kapag inalagaan ng tama, tumitibay. Kapag pinabayaan, unti-unting nabubulok. "Anak," madalas sabihin ni Berto habang tinuturuan siya noon magpako ng diretsyo. "Huwag mong gawing puhunan ng panlalamang. Mas mabuti ng maliit ang kinikita pero payapa ang tulog." Mula noon, iyon na ang naging baon ni Tiago sa buhay. Kaya kahit maraming beses na siyang naloko sa labor, kulang ang ibinayad o kaya na may pinaghintay ng ilang linggo bago makasingil, hindi pa rin natuto ang puso niyang manlamang kapalit ng ginhawa. Pagkatapos pakainin ng ina at painumin ng gamot na halos paubos na, kiluha ni Tiago ang kanyang lumang bag at lumabas ng bahay. Sumikat na ang araw at ang lupa sa daan ay mamasa-masa pa mula sa ambon noong gabi. Habang naglalakad siya papunta sa sentro ng baryo, bumungad sa kanya ang karaniwang tanawin. Mga batang walang tsinelas na naghahabulan, ilang manok na kumakalkal sa gilid ng kanal, at mga tindahang nagsisimula palang magbukas. "Hoy, Tiago!" sigaw ng pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita si Pabling, ang kaibigan niyang tricycle driver na palaging puno ng balita. Nakahinto ito sa gilid ng kalsada, may hawak na basang bimpo at pinupunasan ng side mirror ng tricycle nito. "Oh, Pabling, maaga kang biyaherong-biyahero ha?" bati ni Tiago. "Maaga rin ang gutom," sabay tawa. "May racket ka ngayon?" "Pupunta ako kina Mang Rodel, aayusin ko raw yung bakod nila sa likod." Napailing si Pabling. "Sana bayaran ka naman ng tama. Huwag kang masyadong mabait, Tiago. Hindi mabubusog ang bait." Ngumiti lang ang binata. "May pambili pa naman ng bigas kahit paano." "Hanggang kailan mo sasabihin yan?" tanong ni Pabling, saka bahagyang humina ang boses. Narinig, paubos na raw gamot ni Aling Almira. Saglit na natigilan si Tiago. "Oo, kaya nga kailangan ko ng dagdag na trabaho. Pwede kitang isingit mamaya sa kargahan ng hollow block sa bayan kung gusto mo."
Pag natapos ko rito, titingnan ko. Tinapik siya ni Pabling sa balikat. Sige, basta wag mong kakalimutang tao ka rin, hindi puro trabaho. Nagpatuloy si Tiago sa paglalakad. Sa may kanto, nadaanan niya ang maliit na sari-sari store ni Minda. Abala ito sa pag-aayos ng paninda. Mga sachet ng shampoo, kape at mga biskwit na nakasampay sa tali. Tiago, halika muna, tawag ni Minda. Lumapit siya. Bakit Ate Minda? Iniabot nito ang isang pirasong pandesal na may palamang margarina. Kainin mo muna. Mukha kang hindi pa nag-aalmusal ng maayos. Ay wag na, baka kulangin paninda mo. Libre ko na yan. Wag mo nang tanggihan, baka masaktan ako. Natawa ito, pero baka sa mga mata ang awa. Tsaka may sasabihin ako. Kain muna ako, sabi ni Tiago at kinagat ang tinapay. Napadaan dito kahapon si Esther, yung barangay health worker. Galing siya doon sa dulo, sa may creek. Kinananding maturan? Tanong agad ni Tiago. Tumanggo si Minda. Ang sabi niya, mas lumalala raw ang kalagayan ng mag-asawa. Halos wala na raw maayos na tulugan. Ang bubong butas-butas. Kapag umulan, sa isang sulok lang sila sumisiksik. Natahimik si Tiago. Kilala niya sina Nanding at Salve. Tahimik ang mga iyon, hindi pala utang, hindi rin reklamador. Kung minsan, si Nanding ay naglalakad pa noon hanggang palengke para makisuyo ng murang isda. Pero nitong huli ay bihira na niya itong makita. Hindi ba nila kayang ipaayos? Tanong niya. Napabuntong hininga si Minda. Kaya nga, wala raw. May sakit si Mong Nanding. Tapos si Aling Salve naman, halos hindi na makabuhat. Nahihiya rin daw humingi ng tulong. Ibinaba ni Tiago ang kalahating pandesal at napatingin sa malayo. Matagal na akong napapadaan roon. Kita ko nga na halos tabingi na yung pader nila. Wala ka na namang balak na tumulong ng libre ha? Biro ni Minda. Ngulit halatang alam na nito ang isasagot. Ngumiti ng tipid si Tiago. Kitingnan ko muna. Tiago, mas seryosong sabi ni Minda. Mabuti kang tao, pero sana matuto ka ring magtira para sa sarili mo. Hindi na siya sumagot. Nagbasalamat na lang siya sa pandesal at naglakad na uli. Ngunit sa buong maghapon na nagkukumpuni siya ng bakod kina Mang Rodel, hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Minda. Tuwing pumapalo ang martilyo niya sa pako, ang nakikita niya ay hindi ang kahoy sa harapan niya, kundi ang kulubot na mukha ni Nanding at Salve, ang basang sulok ng bahay at ang pag-iisa ng dalawang matanda sa dulo ng baryo. Pagsapit ng hapon, bit-bit ang mumurahing bayad sa trabaho, dumaan siya sa barangay hall para magtanong kung may libreng gamot ba para sa nanay niya. Doon niya naabutan si Kapitana Lusing Nadera, nakaupo sa monoblock chair at nagkakape habang may kausap na dalawang tanod. O Tiago, ano na naman? Hihingi na naman ng tulong? Magalang na yumuko si Tiago. Magtatanong lang po sana ako kung may available na maintenance para kay nanay. Napangiwi si Lusing. Lahat na lang gusto libre, kaya hindi umaasenso ang baryo dahil sa mga sanay sa abot. Nag-init ang tenga ni Tiago pero pinigilan niya ang sarili. Hindi naman po hingi agad. Nagtatanong lang po ako. Sumingit ang isang tanod na si Berto Jr. Hindi ang ama niya kundi kapangalan lang. Kap, ubos na raw yung stock nung gamot sa pressure. O ayan, wala. At isa pa, huwag kang masyadong pabida doon sa mga matatanda sa dulo. Hindi mo naman obligasyon lahat ng tao rito. Napakunot noo si Tiago. Sino pong matatanda? Kina Nanding at Salve. Huwag mo nang pakialaman masyado. Matatanda na yun. Natural lang na humina ang buhay. Hindi nakapagsalita agad si Tiago. Ramdam niyang may kakaiba ang tono ni Lusing. Parang ayaw nitong may tumulong sa mag-asawa. Pero dahil ayaw niyang humaba ang usapan, tumanggo na lang siya at umalis. Sa labas ng barangay hall, nasalubong niya si Esther na may dalang lumang medical bag. Tiago, buti nakita kita, sabi nito. Kumusta si Almira? Ganul pa rin, Ate Esther. Kayo po, galing ba kayo sa may creek? Tumanggo si Esther. Oo, pinuntahan ko si Nanding at Salve. Si Mang Nanding inuubo na naman. Tapos iyong higaan nila basa. Basa? Kapag umulan kagabi, tumutulo na raw diretso sa hinihigaan nila. Hindi ko nga alam paano pa sila tumatagal doon. Parang may kumurot sa dibdib ni Tiago. Wala po bang kamag-anak na pwedeng sumalo sa kanila? May anak daw sa abroad, pero matagal nang hindi nakakauwi. Napatingin si Esther sa kanya. Bakit? Huwag mong sabihing iniisip mo nang ayusin ang bahay nila. Hindi agad sumagot si Tiago. Sa halip ay tumingin siya sa mga kamay niyang magaspang at may mga kalyo. Ito lang ang meron siya. Lakas ng katawan, kaunting kaalaman sa paggawa, at pusong hirap tumanggi kapag may nangangailangan. Hindi ko pa alam, mahinang niyang sabi. Gabi na nang makauwi siya. Nadatnan niyang nakaupo si Almira sa gilid ng higaan, nakatingin sa lumang litrato ni Berto na nakasabit sa dingding. Late ka anak, sabi nito. May dinaanan lang po. Inilapag niya ang kaunting bigas at 2 pirasong sardina sa mesa. May ulam tayo bukas. Ngumiti si Almira, pero napansin niyang malalim ang iniisip ng anak. Ano na naman ang bumabagag sa iyo? Umupo si Tiago sa tabi ng ina.
Hindi niya alam kung bakit, pero sa mga sandaling pagod na pagod siya, mas bumabalik sa kanya ang boses ng ama niya at parang gusto niyang may makasabay kahit paano sa pagdadala ng nasa dibdib niya. "Nay," panimula niya, "yung bahay ni Namang Nanding, halos wala na raw matulugan." Tahimik na nakinig si Almira. "Matagal ko nang nakikita, pero ngayon ko lang narinig na ganun na pala kalala. Iniisip ko lang kung may dapat ba akong gawin." Saglit na napapikit si Almira. "May trabaho ka, may gamot akong kailangan at kulang ang pera natin. Iyan ang totoo." "Opo, pero kilala kita, Tiago." Dahan-dahang hinawakan nito ang kamay ng anak. "Kapag may nakita kang giniginaw, ikaw mismo ang nilalamig." Napayuko si Tiago. "Ayoko naman pong pabayaan sila." "Ang tatay mo ganyan din," bulong ni Almira. "Minsan, ikinagagalit ko pa noon dahil inuuna ang ibang tao. Pero sa totoo nang, iyon ang dahilan kung bakit malinis ang pangalan niya hanggang huli." Napalunok si Tiago. "Anak," pagpapatuloy ni Almira, "hindi ko sinasabing sagutin mo ang problema ng buong baryo. Pero kung may kaya kang gawin at alam mong iyon ang tama, gawin mo. Basta huwag mong kakalimutan na may uuwian ka ring ina." Yinakap ni Tiago ang kamay ng ina at marahang tumanggo. Sa labas, unti-unting lumalakas ang hangin. Sumisipol ito sa mga siwang ng dingding na parang babala ng paparating na unos. Tumingin siya sa bintana at nakita ang madilim na kalangitan. Amoy niya ang nalalapit na ulan. At sa gabing iyon, habang nakahiga sa banig at nakatitig sa kisame nilang may bitak, hindi na inisip ni Tiago kung kikita ba siya ng malaki kinabukasan o kung kailan luluwag ang buhay nila. Iisa lang ang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. Ang kubol ng mag-asawang matanda sa dulo ng baryo, ang tumutulong bubong, at ang pakiramdam na may paparating na mas mabigat na pagsubok na maaaring magbalo sa takbo ng kanilang mga buhay. Hindi agad nakatulog si Tiago ng gabing iyon. Habang nakahiga siya sa banig at pinakikinggan ang unti-unting pagdiin ng hangin sa kanilang lumang dingding, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang sinabi ni Esther tungkol kina Nanding at Salve. Basa ang higaan, butas ang bubong, halos wala nang masisilungan. Hindi iyon basta simpleng abala lamang sa buhay ng dalawang matanda. Sa edad ng mga ito, ang isang gabing mababad sa lamig ay pwede nang maging pagitan ng paggaling at paglala ng karamdaman, ng ospital at puliwa. Bandang hating gabi, tuluyan nang bumuhos ang ulan. Una, patak-patak lang sa yero. Pagkaraan, lumakas iyon hanggang sa naging sunod-sunod na hampas na parang may mga kamay na nagbubugbog sa buong bubong. Pumasok ang lamig na simoy sa mga siwang ng dingding. Napabangon si Tiago at agad na nilapitan ng ina. Si Almira ay nakapikit ngunit halatang hindi rin mahibig ang tulog. "Tiago," mahinang tawag nito, hindi pa man siya tuluyang nakalalapit. "Naririto lang po ako, Nay." Lumalakas. "Opo." Sa labas, naririnig na ang pagkalampag ng malalayong yero at ang tahol ng mga aso. Ang dating simoy na parang babalalang kagabi ay isa lang ganap na unos ngayon. Sa bawat ihip ng hangin, bahagyang nanginginig ang kanilang munting bahay. Agad niyang inayos ang timba sa sulok kung saan karaniwang tumutulo kapag malakas ang ulan. Pagkatapos ay tinignan ang bintanang tinakpan niya ng sako, ilang linggo na ang nakalilipas. "Magtabi ka ng tuwalyang tuyo," sabi ni Almira. "Baka mabasa na naman dito." "Opo." Ngunit kahit abala ang kanyang mga kamay sa loob ng bahay, nasa ibang lugar ang isip ni Tiago. Sa dulo ng baryo, sa may creek, doon sa lumang kubol ni Nanding at Salve. Nang madaling araw, kumatok ng malakas sa pinto si Pabling. "Tiago! Tiago!" sigaw nito sa labas, halos nilalamo ng ingay ng boses. Agad binuksan ni Tiago ang pinto at bumungad ang kaibigan niyang basang-basa, hingal at maputik ang laylayan ng pantalon. "Anong nangyari?" tanong agad ni Tiago. "Hawak ka muna rito," sabi ni Pabling sabay abot ng flashlight na bahagya ng kumukurap ang ilaw.
Galing ako sa sentro. Sabi ng mga taga roon, halos tumagilid na raw ang kubol ni Namang Nanding. Parang may kumabog sa dibdib ni Tiago. Nasaan sila ngayon? Nandoon pa rin, ayaw umalis. Sabi raw ni Aling Salve, wala silang mapupuntahan at baka lalo lang mabasa si Mang Nanding sa biyahe. Napatayo ng tuwid si Tiago. Parang kusa nang gumalaw ang katawan niya bago pa makapagpasya ng malinaw ang isip niya. Mula sa higaan, narinig niya ang mahinang boses ng ina. Tiago, huwag kang basta susugod. Lumingon siya kay Almira. Nay, baka hindi na sila umabot ng umaga sa ganoong kalalayan. Alam ko, sagot ng matanda, bakas ang pag-aalala sa mga mata. Pero delikado rin ang daan. Lumapit si Tiago sa inang nakaupo na ngayon sa gilid ng higaan. Kukunin ko lang po yung mga tabla sa likod. Yung itinabi ko para sana sa dagdag na kita. May tarpal pa tayo roon, pati pako. Napapikit si Almira, tila pilit nilulunok ang pangamba. Anak, yan na lang ang materyales mo para sa susunod na mga araw. Mas kikita pa ako ulit, pero kapag pinabayaan natin sila ngayon. Hindi na niya tinapos ang pangungusap, hindi na kailangang sabihin, pareho nilang alam. Dahan-dahang tumando si Almira. Mag-ingat ka at huwag kang magmatigas na mag-isa. Humingi ka lang tulong. Opo. Sa loob lamang ng ilang minuto, nakapag-ayos si Tiago ng mga gamit. Kinuha niya ang lumang martilyo ng ama niya, isang supot ng halo-halong pako, tali, tarpal, 2 posting kawayan, at ilang tabla na dati niyang itinabi para sa ipapagawa sana sa kabilang purok. Itinulak niya ang mga yun sa lumang kariton na kahoy na hirap nang humatak sa maputik na daan. Tutulungan na kita, sabi ni Pabling sabay ayos ng hood na plastik sa ulo. Hindi kita hahayaang mag-isa. Salamat. Bago tuluyang lumabas, binalikan ni Tiago ang ina. Ilalak ko po ang pinto, huwag po kayong lalabas. Uuwi kang buo, mariing sabi ni Almira. Pinilit niyang ngumiti. Opo. Paglabas nila sa daan, halos sumampal sa mukha nila ang ulan. Maputik na ang lupa at ang tubig sa gilid ng kalsada ay rumaragasan ng paibaba. Sa bawat hakbang, parang hinihila pabalik ng putik ang paa nila. Ngunit, mas mabigat kaysa sa lagkit ng lupa ang pakiramdam ni Tiago na baka 1 oras na ang huli. Habang itinutulak nila ang kariton, sinalubong sila ni Minda na may suot na kapote at may dalang supot. Akala ko nga kayo yun eh. Sabi ko na, hindi mapapakali si Tiago. Ate Minda, bakit nandito ka? Tanong ni Tiago. Inipon ko to kagabi pa, sabi nito sabay abot ng supot. May 2 lumang kumot ako rito na tuyo pa at may tinapay, baka kailangan nila. Salamat. Hindi lang yan, sabi pa ni Minda. Isusunod ko si Jeko, nasa likod lang yun, kumukuha ng pala. Makalipas na ilang sandali, dumating nga si binatilong Jeko, putikan ng tuhod at may paso na pala at itak. Kuya Tiago, sama ako, sabi ng bata, bahagyang kinakabahan pero determinadong tumulong. Delikado, tugon ni Tiago. Mas delikado kung wala tayong gagawin, sagot ni Jeko na tila nanggagaling sa bibig ng isang mas matanda kaysa sa tunay niyang edad. Hindi na nakipagtalo si Tiago. Sa halip, tumanggo siya. Huwag ka lalayo sa amin. Nang makarating sila sa dulo ng baryo, tumambad sa kanilang sitwasyong halos kinatakutan na ni Tiago buong gabi. Ang dating kubol ni Nanding at Salve ay halos hindi na matatawag na bahay. Nakalaylay ang isang bahagi ng bubong at ang dingding na yari sa pinagsama-samang yero at lumang tabla ay sumusuko na sa bawat hampas ng hangin. Sa ilalim ng isang tumatagilid na gilid, magkayakap na nakaupo si Nanding at Salve, parehong basang-basa at nanginginig. Mang Nanding! Aling Salve! Sigaw ni Tiago habang nilalapitan sila. Nag-angat ng mukha si Salve at agad nitong tinakpan ang ulo ni Nanding gamit ang sariling katawan. Tiago? Diyos ko anak, bakit ka nandito? Kukunin namin kayo. Hindi na kayo pwedeng manatili rito. Umubo si Nanding ng sunod-sunod, halos hindi makapagsalita. Wala kaming ibang... Meron! Putol ni Tiago. Gagawa tayo. Napatingin si Pabling sa kanya. Tiago?
Hindi sa pagdududa kundi sa pagtataka sa biglaang pasya ng binata. Sumulyap si Tiago sa mas mataas na bahagi ng lupa ilang metro mula sa lumang kubol. Naaalala niyang may bahagyang tuyong patag doon, hindi agad inaabot ng rumaragasang tubig mula sa creek. Hindi iyon perpekto, pero iyon na ang pinakamabilis at pinakaligtas na posisyon. Minda, dalin mo muna yung kumot sa kanila, utos niya. Pabling, tulungan mo akong buhatin yung 2 kawayan. Jeko, linisin mo ang pwesto ngayon sa taas. Putulin mo ang mga ligaw na sanga. Tiago, nanginginig ang boses ni Salve. Huwag mo nang ubusin ang lakas mo sa amin. Tumingin sa kanya si Tiago. Basang-basa rin ang buhok niya, nanginginig na rin sa lamig pero matatag ang mata niya. Mas mabigat po sa loob ko kapag pinabayaan ko kayo. Hindi na nakapagsalita si Salve. Nahagulhol na lamang ito habang inaayos ni Minda ang kumot sa balikat nila ni Nanding. Agad kumilos ang grupo. Parang wala nang puwang para sa pag-iisip, pawang mga kamay, hinga at pasya ang umiiral. Ibinaba ni Tiago at Pabling ang mga kawayan sa itaas na bahagi ng lupa. Sa bilis ng pagkilos, ipinalo ni Tiago ang una at ikalawang haligi sa lupa, siniguradong sapat ang lalim kahit maputik. Si Jeko naman ay nag-aalis ng mga bato at ugat gamit ang pala, habang si Pabling ang humahawak sa poste sa bawat hampas ng martilyo. Tiago! Sigaw ni Pabling sa gitna ng hangin. Ang bagyo, palakas pa! Hindi kayang pansamantalang silungan muna? Umiling si Tiago habang hinihigpitan ng tali sa poste. Kapag pansamantala lang, babalikan din tayo ng problema mamayang gabi o bukas. Kailangan may tatayo na agad. Kahit maliit. Kahit maliit, basta matibay. May kung anong tumama sa damdamin ni Minda habang pinagmamasdan ng binata. Hindi ito gumagawa para magmukhang bayani. Hindi rin ito naghihintay ng papuri. Ang nasa mukha ni Tiago ay tila simpleng paniniwalang may mga bagay na kailangang gawin dahil iyon ang tama, kahit pa may kapalit na pagod, gutom o pagkasira ng sariling plano. Habang itinatayo nila ang balangkas ng kubol, dumating si Esther na may dalang lumang medical kit at kapote. Halatang pinilit ning lumusong sa ulan. Buti inabutan ko kayo, sigaw nito. Kumusta si Mang Nanding? Nilalamig at inuubo pa rin, sagot ni Minda. Lumapit si Esther sa mag-asawa at pinunasan ng tuyong bimpo ang noo ni Nanding. Kailangan niyang matuyo agad, baka bapuan ng pneumonia. Narinig yun ni Tiago at lalo niyang binilisan ang kanyang kilos. Sa bawat pagpako niya ng tabla, tila ang naririnig niya ay hindi ang hampas ng martilyo, kundi ang matinding pag-ubo ni Nanding. Subalit, hindi lang ulan ang kalaban nila noon. Maya-maya, may sumigaw mula sa ibaba ng daan. Anong ginagawa ninyo dyan? Paglingon nila, nakita nila si Kapitana Lusing na may kasama ang kanyang bayaw na si Doro Kasilagad at 2 tanod. Nakasombrero si Lusing at may kapoting makapal, samantalang si Doro ay may hawak na payong at halatang inis na inis sa nakita. Kap, sabi ni Pabling, hindi maitago ang dismaya. Kita nyo namang sira na ang kubol nila. Hindi ko sinasabing pabayaan. Matalas ang boses ni Lusing. Pero sino ang nag-utos na magtayo rito? May permit ba kayo? Baka mas lumaki pa ang problema kapag gumuho iyan. Hindi napigilan ni Tiago. Kung permit po ang hihintayin namin, baka wala na silang buhay bago pa dumating iyon. Sumingkit ang mata ni Lusing. Sumasagot ka na, Tiago. Sumingit si Doro. May halong pananuya ang tinig. Baka namang gusto mo lang magpasikat. Pagkatapos niyan, baka singilin mo rin iyang matatanda. Nag-init ang dugo ni Pabling. Ano bang klaseng bibig iyang, Doro? Kita mo nang naghihirap ang dalawa. Hindi kayo ang masusunod sa lupaing ito, sabi ni Doro. May mga usaping dapat ayusin dyan. Napatingin si Tiago sa kanya. Sa gitna ng tensyon, may kung anong kumurot sa isip niya sa sinabi ni Doro. Parang may higit pa itong ibig sabihin kaysa sa simpleng pakikialam lamang. Pero wala iyong oras para usisay. Nagigiba na ang bahay nila, matadtag na sabi ni Tiago. Kung may reklamo po kayo, ako ang mananagot pagkatapos ng bagyo, pero hindi ko ititigil ito ngayon. Tahimik ang ilang segundo. Ang ulan lang ang nagsalita. Nakatingin si Lusing kay Tiago na para bang gustong ipahiya ito roon din mismo.
Ngunit dahil may mga tanod at ilang usisero ng kapitbahay na nagmamasid mula sa malayo, marahil ay alam nitong mas lalo lamang siyang mapapahiya kung pipilitin niyang pigilan ng isang gawaing lantaran namang para sa kabutihan. Bahala kayo, sabi ni Lusing sa wakas, saka tumalikod. Kapag may nangyari dyan, huwag kayong lalapit sa barangay. Umalis silang kasama si Doro. Ngunit bago tuluyang humakbang palayo, nilingon muna ng bayaw ni Tiago si Doro. Isang tingin na hindi lang inisang laman, kundi tila babala. Hindi iyon pinansin ni Tiago. Wala siyang panahong magdala ng takot sa dibdib. Higit na mahalaga ang kubong unti-unting nabubuo sa ilalim ng nangangalit na langit. Lumipas ang mga oras na parang mga minutong pinagtagpi-tagpi ng pagod at determinasyon. Nakapagtayo sila ng 4 na pangunahing haligi. Naikabit ang bubong na may dobling trapal at pinagpatong-patong na tabla. Naitaas nila ng bahagya ang sahig gamit ang patag na kahoy at bato upang hindi agad pasukin ng tubig. Hindi man maganda sa pangining ng mapanghusga, matibay naman ito sa mga bagay na mas mahalaga, laban sa hangin, ulan at lamig. Nang matapos ang simpleng tintuan at isang maliit na siwang na magsisilbing bintana, saka lamang napahinto si Tiago. Masakit na ang balikat niya, maga ang palad. Nanginginig na ang tuhod niya sa ginaw. Ngungit nang makita niyang inililipat ni Minda at Esther sina Nanding at Salve sa loob ng bagong kubo, pakiramdam niya ay sakalang siya tunay na nakahinga. Pagkapasok ng mag-asawa sa loob, hinipo ni Salve ang bagong dinding na tabla na para bang hindi ito makapaniwala. Si Nanding naman ay napaupo sa tuyong bahagi ng sahig at sa kauna-unahang pagkakataon mula nang dumating sila roon, nabawasan ang pamininig ng kanyang katawan. "Anak," sabi ni Salve, nangingilid ang luha habang nakatingin kay Tiago. "Hindi namin ito malilimutan." Umupo si Tiago sa bungad ng kubo, hinihingal. "Maliit lang po ito pero makakaraos na muna hanggang humina ang bagyo." "Hindi maliit ito," putol ni Salve, tuluyang napahagulhol. "Para sa amin para na itong buong mundo." Tahimik si Tiago. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi naman siya sanay sa matatamis na pasasalamat. Sanay siyang tumanggap ng tipid na tanggo o minsan ay hindi man lang mapansin matapos ang trabaho. Pero ang makita ang dalawang matatanda na may tuyo ng masisilungan, parang may kung anong mabigat na bato na bunot sa dibdib niya. Maya-maya, habang pinapainom ni Esther si Nanding ng gamot sa ubo at inaayos ni Minda ang kumot sa mag-asawa, maharang nagsalita si Salve. "Matagal na naming hinihintay ang anak naming si Celestine," sabi nito, tila hindi na mapigilan na may maibahagi. Lagi niyang sinasabi sa sulat na uuwi siya. Lagi niyang sinasabing aayusin niya ang buhay namin. Pero siguro, naging abala na rin ang mundo niya roon. Umubo si Nanding at mahinang tumanggo. Hindi namin siya masisisi. Nagpunta siya roon para umasenso. Pero sa totoo lang, hindi namin akala na isang tulad mo ang unang darating para sagpiin kami. Natahimik ang lahat. Sa labas, tuloy pa rin ang ulang bumabayo sa paligid. Ngunit sa loob ng bagong kubo, may kakaibang uri ng katahimikan. Hindi iyong katahimikang walang laman, kundi iyong tila may unti-unting binubuong pag-asa. Napatingin si Tiago sa maliit na espasyo sa loob. Hindi ito perpekto. Marami pang kailangang ayusin kapag umaraw na. Kailangan pa ng mas maayos na higaan, dagdag na tabla, at baka isang maliit na istante para sa gamot ni Nanding. Ngunit sapat na ito para sa ngayon. Sapat para hindi na sila mangatog sa ilalim ng sirang bubong. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang bagyo, pumayag ang isip niyang mapagod. Ngunit hindi niya alam na ang kubong itinayo niya gamit ang mga materyales na inilaan sana niya para sa sariling kabuhayan ay hindi lamang magiging silungan ng dalawang matanda. Ito rin ang magiging mitya ng mas malaking pagbabago. Isang pagbabagong magdadala ng mga taong hindi niya inaasahan, mga lihim na matagal nang nakabaon, at isang pagdating na tuluyang babaliktad sa takbo ng kanyang buhay.
Kinabukasan matapos ang pinakamalakas na bugso ng bagyo, nanatiling makulimlim ang langit sa baryo ng San Isandro. Humina na ang ulan, ngunit bakas pa rin sa paligid ang hagupit ng unos, mga natumbang sanga, mga bubong na nilipad, mga bakod na warak at mga putikang daan na parang ayaw pang magpatuyo. Sa kabila nito, maaga pa rin nagising si Tiago. Nananakit ang buong katawan niya mula sa magdamagang pagbubuhat ng kahoy, pagpako at paglusong sa ulan. Pero hindi siya pwedeng magpahinga ng matagal. Kailangan niyang silipin ang ina, pakainin ito at yaking buo pa ang munting bahay nila. Habang hinihipan niya ang mainit na kape sa lumang tasa, nakaupo si Almira sa gilid ng kama at tahimik siyang pinagmamasdan. "Parang hindi ka halos nakatulog," sabi ng matanda. Ngumiti ng bahagya si Tiago. "Kayo rin naman po, Nay. Mas masakit ba katawan mo?" "Parang binugbog ng 10 tao," biro niya. Napailing si Almira. "Pero kung hindi mo ginawa yon, hindi ka rin makakatulog sa konsensya mo." Hindi na sumagot si Tiago. Alam ng ina niya ang totoo. Kahit halos sumagpag ang mga braso niya sa pagod, mas magaan pa rin ang pakiramdam niya ngayong alam niyang tuyong nakahiga sina Nanding at Salve kesa kung nagpanggap siyang wala siyang narinig tungkol sa paghihirap ng mga ito. Pagkatapos niyang pakainin si Almira at painumin ng gamot, nagpaalam siyang pupuntahan muna ang mag-asawang matanda para tingnan kung ayos ang kubo. Nagdala siya ng kaunting lugaw na niluto niya at isang plastik na may lamang tuyong damit na ibinigay ni Minda. Sa daan, sinalubong siya ni Pabling na ngayon ay may bitbit na 2 pandesal at nakasampay pa sa leeg ang basang tuwalya. "Oh, bayani," tukso nito. "Tulog pa ba ang katawang lupa mo?" "Hindi pa nga nakakabawi," sagot ni Tiago. "Kumusta ang pasada?" "Patay, puro putik ang daan, pero mas malupit akong balita." Bumaba ang boses ni Pabling at lumapit pa. "May usap-usap sa sentro. May darating daw na malaking sasakyan mamaya dito sa dulo." "Dito sa baryo?" "Oo, hindi ko alam kung sino, pero sabi nung tindero ng gasolina, may tumatawag daw kagabi pa sa barangay para alamin ang kalagayan ni Mang Nanding at Salve." Napahinto si Tiago. "Baka kamag-anak nila." "Baka nga, baka yung anak." Hindi na sila nagtagal sa usapan. Nagpatuloy si Tiago sa paglalakad papunta sa kubo ni Nanding at Salve. Pagdating niya, nadatnan niyang gising na ang dalawa. Nakatayo si Salve sa labas, walis ang hawak at pilit nililinis ang putik sa paanan ng bagong kubo. Si Nanding naman ay nakaupo sa isang mababang bangko sa gilid. Balot pa rin ng kumutan ngunit mas maaliwalas na ang mukha kesa kahapon. "Anak, aga mo," bati ni Salve nang makita siya. "Dinalan ko po kayo ng lugaw at may tuyong damit din po rito." Napangiti si Salve at sa pagkakataong ito, mas malinaw ang mukha nito, bagamat kulubrot at pagod ay may natural na bait. "Kung hindi dahil sa'yo, baka wala na kaming aabutang umaga. Hindi po dapat sinasabing ganyan ng bagong kubo. Ang mahalaga ay maayos na kayo ngayon." Umubo si Nanding, ngunit hindi na iyon gaya ng malalim at nakakapangambang ubo kahapon. "Mabuti nang may batang katulad mo rito sa baryo," sabi nito. Hindi lahat marunong lumingon. Habang inaayos ni Tiago ang isang umusling tabla sa gilid ng kubo, napansin niyang tila may kung anong tensyon sa paligid. May mga batang dumaraan na palingalinga sa dulo ng daan. May ilang kapitbahay ring pasilip-silip, tila may inaabangan. Hindi nagtagal, dumating si Minda. Halos hindi mapermi sa kaba at curiosity. "Tiago!" tawag nito. "Totoo nga, may paparating." "Anong paparating?" 3 sasakyan. Yung isa ang laki at kintab na parang sa Maynila pagaling." Nagkatinginan sina Salve at Nanding. Ang matandang babae ay biglang namutla, saka kusang napahawak sa dibdib. Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil ilang sandali lamang, dumagundong na sa makipot na daan ang gulong ng mga sasakyang hindi sanay makita sa baryong iyon. Isang itim na SUV ang huminto sa unahan, kasunod ang isa pang van at isang pick-up na may dalang mga kahon. Lalong lumapit ang mga tao, maging si Pabling ay dumating na rin, habang sa di kalayuan ay kitang-kitang nagmamadaling paparating si Kapitana Lusing, kasama si Doro.
Halatang nais nilang malaman kung sino ang dumating at bakit sa lugar pa ni Nanding tumigil ang mga sasakyan. Bumukas ang pinto ng pangunahing SUV. Mula roon ay bumaba ang isang dalagang elegante ang tindig, nakasuot ng simpleng ngunit mamahaling pantalon at puting blouse. May mahabang buhok na maayos ang bagsak sa balikat at may mukha na bakas ang puyat at pag-aalala. Hindi ito yung tipo ng mayamang nagyayabang sa porma. Ang mas kapansin-pansin ay ang mga matang agad naghanap sa mag-asawang matanda. Inay! Itay! Parang tumigil ang lahat sa paligid. Celestine! Mahinang bulong ni Salve. At sa susunod na sandali ay tuluyan na itong napahagulhol. Mabilis na lumapit ang dalaga. Hindi na nito inalintana ang putik sa daan at agad niyakap ang ina. Sa halumuhod sa harap ng ama at hinawakan ng kamay nito. Itay! Patawad! Patawad ko ngayon lang ako nakauwi. Basag ang boses ni Celestine Meturan. Tinawagan ako kagabi ni Aling Esther gamit ang lumang number ko sa abroad. Hindi ko alam na ganito na pala kalala rito. Hindi agad nakapagsalita si Nanding. Naningilid ang luha nito habang mahigpit na pinipisil ang kamay ng anak. Ang mahalaga, nandito ka. Unti-unting kumalat sa mga tao ang bulong-bulungan. Siya pala ang anak. Ang ganda. Mukhang mayaman nga. Abroad galing. May sariling driver pa. Narinig iyon ni Lusing at biglang nag-iba ang ayos ng mukha nito. Mula sa dating mapanuyang ekspresyon, nagkaroon ito ng pilit na lambing nang lumapit. Celestine! Ako si Kapitana Lusing. Pakilala nito, para bang matagal na silang magkakilala. Kawawa nga ang mga magulang mo, pero huwag kang mag-alala. Binabantayan naman namin sila rito sa baryo. Napatingin si Tiago kay Pabling. Pareho nilang alam na kasinungalingan iyon. Ngunit bago pa sila makapagsalita, sumulyap si Celestine sa kubo na nasa likod ng mga magulang niya. Kita ang pagkakataka sa mukha nito. Tanong lang ang gumawa nito. Tahimik ang ilang segundo. Walang gustong sumagot agad. Hindi dahil walang nakakaalam, kundi dahil parang biglang bumigat ang hanin. Sa wakas, itinuro ni Salve si Tiago. Si Tiago, sabi ng matanda. Siya ang tumulong sa amin kagabi. Siya, si Pabling, si Minda, si Jeko, pero siya ang unang dumating. Unti-unting lumingon si Celestine kay Tiago. Hindi alam ng binata kung bakit biglang nagsikip ang nilaig niya. Sanay siyang magtrabaho ng hindi napapansin. Hindi siya sanay sa ganoong uri ng pagtitig. Isang titig na may halong pagkakataka, pasasalamat at matinding susiyasat na para bang gusto ng dalaga na maunawaan kung bakit may isang taong kusang gumawa ng ganoong bagay para sa dalawang matanda. Ikinalma niya ang sarili at bahagyang lumuko. Konti lang po yan, kailangan lang talaga kagabi. Konti? Halos pabulong na ulit ni Celestine, saka muling tumingin sa kubo. Nakataas ang sahig. Maayos ang tukod ng haligi, na doble ang trapal sa bubong, at bagamat halatang mabilis ang ginawa, malinaw na may isip at malasakit ang bawat parte. Sa ganitong panahon, hindi ito maliit na bagay. Lumapit si Celestine kay Tiago. Ikaw si Tiago? Opo. Ako si Celestine Maturan. Upo, narinig ko po sa kanila. Saglit siyang tinitigan ng dalaga, saka seryosong nagsalita. Salamat. Hindi ko alam kung anong nangyari sa mga magulang ko kagabi kung hindi dahil sa'yo. Hindi agad sumagot si Tiago. Naramdaman niya ang mga matang nakatutok sa kanilang dalawa. Mga taga-baryo, mga tauhan ni Celestine, si Lusing, si Doro at maging ang kanyang mga kaibigan na alam na hindi siya komportable sa atensyon. Ginawa ko lang po ang kaya kong gawin, sabi niya sa huli. Marahang tumanggo si Celestine. Maraming tao ang may kayang gawin pero hindi ginagawa. Malaki ang kaibahan. Lalo namang nainis si Doro sa sinabi ng dalaga. Sumingit ito, kunwari ay magalang. Ma'am Celestine, huwag niyo pong intindihin masyado. Dito sa baryo, minsan may mga tao talagang nagpapakitang tao kapag alam nilang may mayamong kamag-anak palang tinutulungan. Natahimik ang paligid. Si Minda ang unang napasulyap kay Doro ng may galit, habang napakuyom naman ang kamao ni Pabling. Napalingon si Celestine kay Doro.
Anong ibig mong sabihin? Wala naman pong masama, paatras na sagot nito. Baka nang akala nyo talagang kusang loob. Siyempre, may mga taong marunong sumugal sa magandang kapalit. Tumaas ang kilay ni Celestine. Bago pa makapagsalita si Tiago, si Salve na ang biglang umiyak. Hindi totoo yan, sabi ng matanda. Ni hindi nga alam ni Tiago kung uuwi ka pa. Ilang beses naming pinilit siyang huwag nang magsayang ng materyales sa amin, pero hindi siya nakinig. Kung may nagmalasakit sa amin sa bagyo, siya yun. Hindi ang barangay, hindi ang mga taong puro salita. Napahiya si Doro. Napatingin naman si Lusing sa kung saan, tila biglang nawalan ng kibo. Muling humarap si Celestine kay Tiago. Tama ba silang nagsasabi na may sakit din ang nanay mo? Nagulat si Tiago. Opo, pero ayos lang po kami. Hindi mukhang ayos ang mga taong sanay magsabi ng ayos lang, sagot ni Celestine ng diretso na bahagyang ikinagulat ng mga nakarinig. Napatayo si Almira sa isip ni Tiago. Ang payat na mukha nito, ang hirap sa pag-inom ng gamot, ang mga gabing pinipilit nitong huwag ipakita ang sakit para hindi dumagdag sa bigat na dala niya. Ngulit dahil likas siyang mailap sa utang na loob, agad siyang umayos ng sagot. Hindi ko po ginawa ito para may kapalit. At hindi ko rin sinasabing yun ang dahilan. Mahinahon ngunit matatag na sagot ni Celestine. May doktor akong kilala sa bayan at may regular na supply ng gamot para sa maintenance. Huwag kang mag-alala, hindi kita binibili. Gusto ko lang tumulong ng maayos. Napayuko si Tiago. Ang totoo, gusto niyang tumanggi. Hindi dahil wala siyang pangangailangan, kundi dahil sanay siyang ang hirap ay sariling binubuhat. Ngunit sa kaibuturan ng dibdib niya, alam niyang hindi na ito tungkol sa pride niya. Tungkol ito sa pagkakataon na maibsan ang paghihirap ng ina. Pag-iisipan ko po, mahinang sabi. Ngumiti ng bahagya si Celestine. Mabuti, hindi kita pipilitin ngayon. Maya-maya, nagsimula ng bumaba ng mga kahon ang mga tauhan ni Celestine, mga delata, tubig, banig, damit, gamot at ilang materyales para lalo pang mapatibay ang kubo. Lalong kumulo ang inggit ng ibang taga-baryo. May ilan na bumubulong na simwerte si Tiago. May ilan namang tahimik lang, ngulit halatang ngayon pa lamang nilang napapagtanto kung gaano kalaki ang naging epekto ng ginawa ng binata. Sa gitna ng kilos ng mga tao, lumapit si Pabling kay Tiago at marahang bumulong na, "Mukhang mula rito, iba na ang ihip ng hangin." Hindi sumagot si Tiago. Nakatingin lang siya kay Celestine habang tinutulungan nitong punasan ng tuwalya ang buhok ng ina nitong si Salve, na para bang hindi ito isang babaeng may konvoy at mga tauhan, kundi anak pa ring matagal na umuuwi sa magulang. At doon niya unang naramdaman na ang gabing sumuong siya sa ulan para itayo ang kubo ay hindi na lang basta isang gawaing mabuti na pwedeng kalimutan kinabukasan. May nabuksang pinto sa buhay niya. Hindi lang dahil sa kayang ibigay ng dalagang bagong dating, kundi dahil sa mga pagbabagong unti-unti ng kumikilos sa paligid niya. Ngunit kasabay ng mga oportunidad na dumarating, dama rin niya ang mas matalim na tingin ni Lusing at Doro mula sa likod ng umpukan. Mga matang nagsasabing hindi lahat ng maayos na nagsisimula ay hahayaang matapos ng tahimik. Pagkatapos ng pagdating ni Celestine sa baryo, tila hindi agad humupa ang ungay sa San Isandro. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw, iisa ang laman ng usapan sa tindahan ni Minda, sa pila ng tubig, sa waiting shed at maging sa tabi ng palayan. Ang mayamang anak ni Nanding at Salve na umuwi mula abroad, ang mga sasakyan naghatid dito, at higit sa lahat, ang binatang si Tiago na kusang tumulong sa dalawang matanda bago pa malaman ng lahat kung sino ang anak ng mga ito. Ngunit para kay Tiago, hindi naman nagbago agad ang mundo sa isang kisap mata. Maaga pa rin siyang gumigising. Kailangan pa rin niyang maglaga ng lugaw, maglinis ng bahay, magsibak ng konting panggatong at alagaan ng kanyang inang si Almira. Ang kaibahan lang, mas madalas nang may kumakatok sa kanilang pinto. Noong ikatlong araw matapos ang bagyo, isang puting van ang huminto sa tapat ng kanilang munting bahay.
Muntik nang malaglag ang hawak na timba ni Tiago nang makita niyang bumaba si Celestine, kasama ang isang babaeng may dalang clipboard, isang lalaking nakapolo na halatang driver o aide, at si Esther na mukhang sinadyaring isama para hindi mabigla si Almira. "Nandito po ako para sa usapan natin," sabi ni Celestine paglapit sa kanya. Hindi agad nakasagot si Tiago. Nakasuot lamang siya ng lumang sando at maikling shorts noon at may putik pa ang paa dahil galing siya sa likod ng bahay. "Hindi ko po akalaing kayo mismo ang pupunta rito. Mas gusto kong nakikita ko ng personal," sagot ng dalaga. "Nasaan si Nanay Almira?" Sa loob ng bahay, si Almira ay tila nag-aalangan pa nang makita ang mga panauhin. Hindi ito sanay sa biglaang pagdating ng mga taong galing sa ibang antas ng buhay, lalo pat halatang maayos at edukado ang paraan ng pananalita ni Celestine. Ngulit dahil mahinaon ng dalaga at walang bakas ng pagmamataas, unti-unti ring naging magaan ang loob ng matanda. "Aling Almira," sabi ni Celestine habang magalang na nakaupo sa bangkong kahoy. "Gusto ko po sana kayong madala sa klinik sa bayan. May kakilala po akong doktor roon. Libre na ang check-up at mga test. Ako na rin po ang sasagot sa gamot." Agad umiling si Almira. "Iha, masyado nang malaki ang naitulong ng anak mo sa mga magulang mo. Ayoko nang dumagdag pa kami." Magsasalita sana si Tiago pero inunahan siya ni Celestine. "Hindi po kayo dagdag," sabi nito ng mahinaon. "Utang na loob ko po ito sa anak ninyo." Napatingin si Almira kay Tiago. Alam niyang ang anak niyang iyon ay hindi madaling tumanggap ng pabor. Sa itsura pa lamang ng binata, halatang gusto nitong magsalita at tumanggi, pero pinipigilan ng sarili dahil nakikita niyang tunay na makakatulong iyon sa kalagayan ng ina. "Tiago," mahinang sabi ni Almira, "kung para ito sa paggagaling ko, huwag mo nang pairali ng tigas ng ulo mo." Napakamot siya sa batok. "Hindi naman po sa ganun, Nay." "Ganun nga," putol ng matanda, sa kabahagyang napangiti kay Celestine. "Pasensya ka na ha, ang anak ko, sanay nang siya ang nagbibigay. Nahihirapan kapag siya na ang tinutulungan." Sa unang pagkakataon, natawa ng marahan si Celestine. Magandang problema po yan kung tutuusin. Naituloy ang check-up ni Almira sa bayan at sa loob lamang ng isang linggo, mas malinaw nang nalaman ang tunay nitong kalagayan. Kailangan ito ng regular na maintenance, therapy kahit paminsan-minsan, at mas maayos na nutrisyon. Hindi man himala ang naging resulta, malinaw na may pag-asa pang lumakas ito ng bahagya kung tuloy-tuloy ang gamukan. Para kay Tiago, malaking ginhawa iyon. Matagal na panahon na rin mula nang may nagsabi sa kanya ng konkretong paraan para mabawasan ang paghihirap ng ina. Ngunit iyon ay simula pa lamang ng pagbabago. Makalipas ang inang araw, ipinatawag siya ni Celestine sa pansamantalang inuupahang bahay nito malapit sa munisipyo. Doon lamang niya unang tunay na nakita kung gaano kalawak ang inabot ng tagumpay ng dalaga sa ibang bansa. May mga blueprint na nakalatag sa mesa, mga sample ng materyales, laptops, folders, at mga taong paruot parito na abala sa usapan tungkol sa lupa, permits, at proyekto. Pagpasok ni Tiago, nakaramdam siya ng matinding pagkailang. Pakiramdam niya ay hindi bagay ang tsinelas niyang kupas sa sahig na iyon at masyadong magaspang ang mga kamay niya para humawak sa isang kapaligirang tila sanay sa pirmahan at plano, hindi sa alikabok at martilyo. "Tiago, halika," sabi ni Celestine mula sa kabilang mesa. "May gusto kong ipakilala sa iyo." Lumapit siya at nakita ang isang lalaking may salamin, maayos ang polo at tikom ang mukhang parang laging may sinusukat. Si Engineer Rufino Sarmiento, pakilala ni Celestine. Siya ang hawak sa bagong community housing project ko sa kalapit bayan. Bahagyang tumanggo si Rufino. "Ikaw pala yung karpinterong gumawa ng kubo kina Mang Nanding." "Opo," sagot ni Tiago. Tinignan siya mula ulo hanggang paa ng engineer at halatang may alinlangan. "Mukha ka namang masipag, pero iba ang mabilisang kubo sa pangmatagalang proyekto." Hindi nakapalag si Tiago. Sanay na siya sa mga matang minamaliit ang kakayahan niya dahil lang sa hitsura, antas sa buhay, o kakulangan sa diploma. "Yun nga ang gusto kong pag-usapan," sabi ni Celestine.
Gusto kong kunin si Tiago bilang site caretaker at community coordinator. Halos mapatingin si Tiago sa kanya sa gulat. Ako po? Tumihim si Engineer Rufino. Celestine, hindi ba masyadong mabigat agad iyan para sa kanya? Wala naman siyang formal experience sa permit coordination, labor handling sa malaking site, at reporting. Wala pa, sagot ni Celestine, pero may sense siya sa tao, sa trabaho, at sa integridad. Mas madali akong magturo ng sistema kaysa maghanak ng taong may malasakit. Lalo pang nahiya si Tiago. Ma'am Celestine, baka hindi ko kayanin. Kaya mo, diretso nitong sabi. Hindi ko sinasabing madali, hindi kita pinipilit. Pero sa dami ng taong nakasalamuha ko sa negosyo, bihira iyong kusang kikilos sa gitna ng bagyo nang walang iniintinding kinabang. Kailangan ko ng ganoong tao sa proyekto. Hindi agad nakasagot si Tiago. Pakiramdam niya'y bumibigat at gumagaan ang dibdib niya ng sabay. Matagal na niyang pangarap na magkaroon ng trabaho na hindi lang arawan, hindi lang parakit, at hindi lang nakasalalay sa awa ng kung sino. Ngunit, iyon ay kasabay ng takot na baka mapahiya siya, baka hindi niya kayanin, baka mapatunayan lang ng mga gaya ni Engineer Rufino na hanggang kubo lang talaga ang kaya niya. Pag-iisipan ko po, sabi niya. Mag-isip ka, sagot ni Celestine. Pero huwag kang mag-isip ng masyadong matagal, hindi palaging kumakatok ang pagkakataon ng ilang beses. Kinagabihan, kinausap niya si Almira tungkol sa alok. Anak, sabi ng matanda habang nakasandal sa unan, ilang taon kang nagtiis sa maliliit na trabaho. Kung may mas maayos na pagkakataon at malinis naman ang intensyon, bakit ka matatakot? Baka mapahiya lang ako, Nay. Baka hindi ko masabayan. Hindi ka kukunin para magpanggap. Kukunin ka dahil nakita nila kung sino ka. Tahimik si Tiago ng ilang sandali. Sa huli, naalala niya ang ata niya na si Berto kung paano ito tumatayo ng diretsyo kahit simpleng karpintero lamang dahil alam nitong marangal ang ginagawa nito. Baka nga hindi edukasyon sa papel ang unang kailangan niya ngayon, kundi lakas ng loob na tanggapin na maaari palang may susunod na antas para sa isang tulad niya. Kinaumagahan, bumalik si Tiago kay Celestine at tinanggap ang alok. Doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ni Tiago. Hindi naging madali ang unang ilang linggo sa site. Sa umpisa pa lamang, daman na niya ang nalamig na pagtanggap ng ilan. Ang mga trabahador ay sanay sa foreman na galit o maangas, kaya nang nakita nilang tahimik at probinsyanong karpintero ang site caretaker, may ilan na nagduda agad. Si Engineer Rufino naman ay hindi rin nag-aatubiling iparamdam na bawat kilos ni Tiago ay sinusukat. Tiago, sabi nito isang umaga habang nasa ilalim sila ng itinayong tolda, ang trabaho rito hindi puro puso. Kailangan ng disiplina, inventory, attendance, reports, at koordinasyon sa suppliers. Opo, engineer, sagot niya. Kapag may kulang na semento, hindi pwedeng bahala na. Kapag may absent, hindi pwedeng maiintindihan naman. Naiintindihan mo ba? Opo. Sa halip na masaktan, pinili ni Tiago na magmasid at matuto. Inaaral niya kung paano i-check ang delivery receipts, paano bilangin ang hollow blocks ng tama, paano iayos ang listahan ng mga trabahador, at paano kausapin ang mga tao ng may otoridad pero hindi mayabang. Hindi siya magbilis sa papel pero mabilis siyang makaintindi kapag ipinakita. Unti-unti, napansin yun ni Celestine. Isang hapon, habang pareho silang nakatayo sa gilid ng lote at pinagmamasdan ang paglatag ng pundasyon, nagsalita ang dalaga. Mas mabilis kang natututo kaysa sa inaasahan ng iba. Siguro po dahil sanay akong mag-obserba, sagot ni Tiago. Hindi lang yon, marunong kang makinig nang hindi ka agad nagmamarunong. Napangiti siya ng konti. Yun po siguro ang isa sa mga natutunan ng hirap. Sa gitna ng dahan-dahang pag-angat ng trabaho ni Tiago, may mas mabigat namang bagay na unti-unting lumitaw. Dahil sa pagbabalik ni Celestine at sa pagnanais nitong ayusin ang kalagayan ng kanyang mga magulang, sinimulan din itong silipin ng mga papeles ng lupa na tinitirikan ng lumang bahay ni Nanding at Salve
pati na ang ilang katabing parsela na matagal nang sinasabing may inaayos umano sa barangay. Dito pumasok sa kwento si Attorney Vela Cordero, ang abogado ni Celestine na dumating mula sa syudad. Matalas ang mata, mabilis magsalita at halatang hindi basta-basta napapaikot. May kakaiba rito, sabi ni Vela habang binubuklat ang mga dokumento sa lamesa. May mga pirma na hindi tugma, may tax declarations na parang minadali, at may dates na hindi nagtatagpo. Kasama rin nila roon si Mauro Ipil, tahimik na accountant ni Celestine na bihirang magsalita ngunit mapanuri sa detalye. Siya ang unang nakadiskubre na may ilang bayad at transfer fees na parang dumaan sa hindi malinaw na kamay. "Ma'am," sabi ni Mauro, tinuturo ang mga numero. "Tignan niyo ito, may pattern. Hindi lang lupa ni Namang Nanding ang posibleng ginalaw, pati yung sa dalawang matandang byuda sa kabilang purok at yung lote malapit sa sapa." Napakunot noo si Celestine. Sinong nasa likod nito? Tahimik saglit si Vela bago sumagot. Hindi pa tayo pwedeng magturo agad, pero may mga pangalang paulit-ulit na lumalabas sa barangay endorsements. Hindi na kailangang sabihin pa ang hinana. Nang marinig yun ni Tiago, agad pumasok sa isip niya ang tono ni Doro nung bagyo. "Hindi kayo ang masusunod sa lupaing ito." Noon niya lubos na naunawaan na may dahilan kung bakit gustong pigilan ni Lusing at Doro ang anumang pagpapatibay sa kubo ni Nanding at Salve. Hindi lang simpleng pakikialam yon, may mas malalim na interes pala sila sa lupang iyon. Mula nung nagsimula ang pagsisiyasat, lalong tumalim ang titig ni Lusing at Doro kay Tiago. Sa baryo, nagsimula ang mga pabulong-bulong. Si Tiago raw ang nagsusulsol kay Celestine. Dahil sa kanya, baka magulo ang baryo. Baka paalisin na naman ng mga taga rito kapag pumasok ang mga abogado. Isang gabi, habang pauwi si Tiago galing site, hinarang siya ni Doro sa madilim na bahagi ng kalsada malapit sa talahiban. May kasama itong dalawang lalaking halata namang tauhan niya. "Ang taas na ng lipad mo, Tiago. Dati karpintero ka lang. Ngayon akala mo kaya mo nang papasukin ng mga mayayaman dito para usiyasin ang baryo." Nangingig ang panga ni Tiago, ngulit pinili niyang manatiling kalmado. "Wala akong pinapasok na kahit sino. Sila ang bumalik para sa mga magulang nila." "Pero ikaw ang mitsak," malamig ang sagot ni Doro. "At kapag hindi ka tumigil sa pakikialam, baka hindi lang ikaw ang mahirapan." Alam agad ni Tiago ang tinutukoy nito. Hindi man direct siyang sabihin, malinaw na kasama sa banta ang ina niyang si Almira. Pag-uwi niya, hindi niya agad ikinwento iyon kay Almira. Ngunit kinabukasan, sinabi niya kay Celestine at Attorney Vela ang nangyari. Hindi siya sanay magsumbong, pero alam niyang kapag hindi niya ito sinabi, lalo lang lalaki ang panganib. "Mas nalilinaw na nasa tamang direksyon tayo," sabi ni Vela. "Karaniwang nananakot ang mga tao kapag kinakabahan na silang mabunyag." Hindi naging magaan ang mga sumunod na araw. Habang patuloy na gumaganda ang kalagayan ni Almira dahil sa gamutan, at habang unti-unting nagkakaroon ng kumpiyansa si Tiago sa bago niyang tungkulin sa proyekto, sabay namang tumitindi ang paglaban ng mga taong ayaw malantad ang kanilang mga lihim. Sa gitna ng kaguluhang iyon, may mga tahimik ding sandali sa pagitan ni Tiago at Celestine. Mga usapang nagaganap habang tinitignan ng progress ng site, habang umiinom ng kape sa folding table, o habang pinag-uusapan nila ang plano para kina Nanding at Salve. Hindi pa man iyon pag-ibig, may nabubuong paggalang at tiwala sa pagitan nila. Nakita ni Tiago na sa kabila ng yaman at tagumpay, hindi malamig ang puso ni Celestine. Samantalang nakita naman ng dalaga na sa ilalim ng pagiging tahimik at mapagkumbaba, may tibay at dangal si Tiago na hindi natitinig ng hirap. Ngulit pareho nilang alam na hindi pa panahon para doon. Mas mahalaga muna ang mas malalaking laban, ang paggaling ni Almira, ang pagpapatatag ng kabuhayan ni Tiago, ang pagprotekta kina Nanding at Salve, at ang paglalantad sa mga taong matagal nang nanamantala sa baryo. At habang papalapit ng papalapit ang katotohanan,
lalo ring luminaw sa isip ni Tiago na ang isang gabing pinili niyang tumulong sa gitna ng bagyo ay hindi na pwedeng bawiin o ituring na simpleng kabaitan lamang. Iyon na ang naging simula ng kanyang pag-angat at kasabay nito ang pagpasok niya sa laban na maaring magpabagsak sa mga makapangyarihang taong matagal nang walang takot na nangaapi sa mahihina. Hindi na nawala sa isip ni Tiago ang banta ni Doro nang gabing harangin siya nito sa madilim na bahagi ng kalsada. Kahit pilit niyang ipinagpatuloy ang trabaho sa site at ang pag-aalaga sa inang si Almira na unti-unti nang lumalakas dahil sa tulong ni Celestine, may bahagi ng isip niya na laging nakaabang. Sa bawat anino sa daan, sa bawat hindi kilalang yabag sa labas ng bahay, at sa bawat bulong-bulungan sa baryo na tila unti-unting humahaba habang lumalalim ang investigasyon ni na Attorney Vela at Mauro. Ngunit pareho nilang alam na huli na para doon. Mas mahalaga muna ang mas malalaking laban, ang paggaling ni Almira, ang pagpapatatag ng kabuhayan ni Tiago, ang pagprotekta kina Nanding at Salve, at ang paglalantad sa mga taong matagal nang nanamantala sa baryo. At habang papalapit ang katotohanan, lalo ring luminaw sa isip ni Tiago na ang isang gabing pinili niyang tumulong sa gitna ng bagyo ay hindi na pwedeng bawiin o ituring na simpleng kabaitan lamang. Iyon na ang naging simula ng kanyang pag-angat at kasabay bito ang pagpasok niya sa laban na maaring magpabagsak sa mga makapangyarihang taong matagal nang walang takot na nangaapi sa mahihina. Isang umaga, ipinatawag ni Celestine ang lahat ng taong malapit sa kaso sa inuupahan nitong opisina sa munisipyo. Naroon si Attorney Vela, si Mauro, si Engineer Rufino, si Esther at maging si Tiago. Sa mesa ay nakalatag ang makapal na buntun ng papeles, mga photocopy ng tax declarations, barangay certifications, lumang resibo ng amilyar at ilang sinumpaang salaysay mula sa matatandang residente ng San Isidro. Tapos na ang initial review, sabi ni Vela. Seryoso ang boses. At malinaw na may malawak na peke at manipulasyon sa mga dokumento. Tahimik ang lahat. Ipinataw ni Mauro ang salamin niya sa ibabaw lang folder at itinuro ang ilang pangalan sa listahan. Pare-pareho ang galaw ng pattern. Una, hahanapan ng butas ang papeles ng mga may-ari ng lupa. Pangalawa, may barangay certification na nagsasabing abandoned o walang malinaw na tagapagmana ang lote. Pangatlo, may transfer na daraan sa mga dummy names. At panghuli, mapupunta rin sa parehong grupo ng mga taong konektado sa iisang kampo. Kinalusing at Doro. Mahina ngunit marinim sabi ni Celestine. Tumanggo si Vela. Oo, may sapat na basihan para sabihing oo. Hindi pa ito final ruling ng korte, pero sapat na para ilabas sa barangay assembly at isunod sa formal na reklamo. Napahigpit ng hawak ni Tiago ang gilid ng upuan. Kapag ginawa natin iyon, lalong magagalit si Doro. Totoo, pero hindi na rin pwedeng itago pa. Mas lumalakas ang loob ng mga taong magsasamantala kapag nakikitang takot ang lahat. Napatitig si Celestine kay Tiago. Huwag kang mag-alala, mula ngayon, hindi ka na nag-iisa sa laban na ito. Hindi siya agad nakasagot. Sa totoo lang, may mga gabi pa ring gusto na lamang niyang magbalik sa dating buhay. Simpleng pagkarpintero, maliit na bahay, pag-aalaga sa ina, at katahimikang walang gulo. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang itsura ni Nanding at Salve noong gabing nadatnan niya silang giniginaw sa sirang kubol, alam niyang may mga pagkakataong ang katahimikan ay nagiging kasabwat ng mali kapag pinili mo itong unahin kaysa katotohanan. Napagpasyahan nilang idaos ang barangay assembly makalipas ang 3 araw. Sa loob ng 3 araw na iyon, tila sumabog ang tensyon sa San Isidro. Kung dati ay bulong-bulungan lang, ngayon ay lantaran ng nagpaparinig si Lusing sa mga kanto. Pinapakalat nito na may mga tagalabas na gustong manggulo sa baryo. Si Doro naman ay nag-ikot sa ilang pamilya, lalo na sa mga mahihirap na may maliit na utang sa kanya at pinipilit silang maniwalang mawawalan sila ng tirahan kapag natuloy ang mga kaso. Ngunit may bumaligtad na rin sa ihip ng panahon. Ang mga matatandang dati tahimik at takot ay isa-isang nagkaroon ng lakas ng loob.
Ang biyudang si Adela Yuson na halos hindi na lumalabas ng bahay ay naglabas ng lumang supot ng resibo ng lupa. Si Mang Otep, isang dating magsasakang pinapirma noon sa papel na hindi naman niya naintindihan, ay nagkwento kay Vela kung paano siya tinakot na mababawi raw ng gobyerno ang kanyang lote kapag hindi siya pumirma. Pati si Esther, na matagal nang may hinala sa mga nangyayari ngunit walang sapat na ebidensya, ay nagsumite ng tala tungkol sa mga matatandang napipilitang umalis sa kanilang mga lupa sa mga nakaraang taon. At sa mismong araw ng barangay assembly, dumagsa ang mga tao sa covered court. Mainit ang hangin noon, ngulit mas mabigat ang pakiramdam sa loob kaysa sa init ng panahon. Naroon si Kapitana Lusing sa unahang mesa, pilit pinananatili ang dating tikas at authority. Katabi nito si Doro na kahit nakangisi ay halatang balisa sa paulit-ulit na pagtingin sa mga papel na hawak ni Vela at Mauro. Sa kabilang panig naman ay naroon sina Celestine, Attorney Vela, Mauro, Esther at ilang matatandang residente. Nasa gilid si Tiago, tahimik ngulit alerto, habang si Pabling at Minda ay nasa likod kasama ng marami pang taga-baryo. Hindi inaasahan ni Tiago na darating si Nanding. Akala niya'y mananatili ito sa bahay dahil sa kahinaan ng katawan. Ngunit ilang minuto bago magsimula ang formal na usapan, nakita niya ang matandang dahan-dahang naglalakad papasok sa covered court. Inalayan sina Salve sa isang braso at ni Celestine sa kabila. "Bakit po kayo pumunta?" Mahinang talong ni Tiago nang malapitan sila. Napangiti si Nanding kahit bakas ang pagod sa mukha. "Anak, may mga laban na hindi dapat ipinauubaya sa mas bata kapag buhay pa ang matandang dapat magsalita." Natahimik si Tiago. Sa simpleng pangungusap na iyon, para niyang narinig ang sariling ama. Nang nagsimula ang assembly, si Lusing muna ang nagsalita. Kagaya ng inaasahan, maayos itong magsalita sa umpisa. "Mga kabarangay," panimula nito, "nagtipon tayo ngayon dahil may ilang isyung gustong linawin ng ilang tao mula sa labas at ilang residente. Gusto ko lang ipaalala na ang katahimikan ng baryo ay mahalaga." Napatingin si Vela kay Celestine at bahagyang tumanggo. Nang siya na ang magsalita, mabilis na nag-iba ang tono ng pagtitipon. "Magandang hapon. Hindi kami narito para manggulo," sabi ni Vela. "Narito kami dahil may dokumentong nagpapakita ng posibleng pandaraya sa lupa ng ilang residente ng San Isidro, kabilang ang kina Ginoong Nanding Maturan at iba pang senior citizens." Naglabas siya ng mga photocopy at ipinasa ang ilan sa mga kagawad at sa mga taong nasa harapan. Isa-isang ipinaliwanag ni Mauro ang pattern ng mga peking entries, magkaibang pirma sa isang pangalan, tax declarations na hindi tugma ang detya, at transfer records na tila sadyang ginawang magulo para mahirapang sundan. Kasama rito, sabi ni Mauro, ang endorsement sa barangay na pirmado sa ilalim ng opisina ng kapitana. Agad pumalag si Lusing. "Maraming papeles ang dumaraan sa barangay, hindi ko pwedeng isa-isahin ang pinanggalingan ng lahat. Pero pwede niyo pong sagutin." Mahimig na tugon ni Vela. "Kung bakit paulit-ulit na pangalan ni Ginoong Doro Casilag o mga konektado sa kanya ang lumilitaw sa mga papeles ng iba't ibang lote." Tumayo si Doro. "Paninirang puri yan." "Ano po ang tawag niyo rito?" tanong ni Vela sabay taas ng dalawang dokumento. Parehong lupa, magkaibang pirma, magkaibang declared owner, parehong dumaan sa iisang witness. Kumulo ang mga tao sa paligid, nag-usap-usap ang mga residente, yung iba'y lumapit para mas makita ang hawak na dokumento. Si Minda, na nasa likod, ay hindi mapigilang bumulong kay Pabling. Huli sila! Huli talaga! Ngunit ang pinakamabigat na sandali ay hindi nagmula sa abogado o sa mga papel. Mabagal ngunit mariing tumayo si Nanding. Sa unay nagulat ang lahat, maging si Lusing ay napatigil sa pagsasalita. "Mga kabarangay." Basag ngunit malinaw ang boses ng matanda. "Matagal kaming nanahimik ng asawa ko.
Hindi dahil wala kaming alam, kundi dahil pagod na kaming lumaban sa mga taong may hawak ng kapangyarihan. Walang umimik. Taming boses na lamang ni Nanding ang nangingibabaw sa buong covered court. Sa dami ng bagyong dinaanan namin, sa dami ng gutom at kahihiyang ininda namin, ni isa sa mga taong ito, itinuro niya ng bahagya ang direksyon ni Lusing at Doro. Walang dumating para tanungin kung may tuyo pa ba kaming igaan. Pero noong gabing halos liparin na ang kubol namin, may isang batang lalaki na hindi mayaman, hindi opisyal, hindi politiko, ang lumusong sa ulan para itayo kami ng masisilungan. Napatingin ang buong court kay Tiago. Parang napatayo ang balahibo ng binata. Hindi siya sanay na siya ang laman ng ganitong mga salita. Si Tiago, sabi ni Nanding, halos nanginginig na rin sa emosyon. Ang dumamay sa amin ng walang hinihinging kapalit, samantalang ang mga taong dapat sana'y nagbabantay sa baryo, iba pala ang binabantayan. Ang pagkakataong maagaw ang lupa ng mga mahihina. Sa puntong yon, si Salve ay tuluyan ng umiiyak. Si Celestine naman ay hawak ang likod ng ama para alalayan ito. Pati ang ilang residente sa likod ay napatungo. Ang tahimik na dignidad ng isang matandang minsang pinadiwala ang wala ng lakas ay naging mas mabigat pa kaysa anumang sigaw o galit. Isa-isa nang nagsalita ang ibang residente. Si Adela Yuson ay naglabas ng lumang resibo at nagsabing pinapirma siya noon ni Doro sa dokumentong inakalang para raw sa pagpapatunay ng occupancy, pero iba pala ang laman. Mang Otep naman ay tumayo at sinabing tinakot siya ni Lusing na mawawalan ng ayuda kapag hindi siya susunod. Ang ilan pa ay nagpatotoo na pare-pareho ang padron ng paninirakot at paninlinlang. Doon, tuluyan nang nabasag ang kontrol ni Lusing at Doro sa pulso ng baryo. Nang tangkain pa ni Doro na sumigaw at itangging kasinungalingan ang lahat, sumagot na ang ilang taong dating tahimik lang. Sinungalin ka! Ibabalik mo ang lupa namin! Matagal na kaming takot sa inyo! Napaurong si Lusing. Halata sa mukha nitong hindi nito inakala na ang mga taong matagal nitong nasanay na tahimik ay magkakaroon ng ganitong lakas ng loob. Dahil sa bigat ng ebidensya at sa dami ng testigong handang pumirma, dumating na rin ang mga kinatawan mula sa munisipyo at pulis na inabisuhan ni Attorney Vela bago pa man magsimula ang assembly. Hindi agad ikinulong si Lusing noong diyong oras na yon, ngulit sinimulan na ang formal na proseso ng suspensyon at investigasyon laban sa kanya. Si Doro naman ay hindi na nakaiwas nang ilabas ang mga dokumentong may direktang kaugnayan sa mga peking transfer at sa pilitang perpirma. Sa mismong araw na yun, isinama siya ng mga pulis para sa formal na pagproseso ng reklamo. Habang inilalakad palabas si Doro, nagkasalubong ang tingin nila kay Tiago. Wala na roon ang mayabang na paninakot ng dati. Ang natitira na lamang ay galit na walang magawa. Pagkatapos ng assembly, tila may kung anong mabigat na ulap na naalis sa San Isandro. Hindi pa man tapos ang buong legal na proseso, nagsimula na agad ang pagbabago. Tulungan ni Celestine, inilaan ang bahagi ng puhunan nito para sa isang livelihood at emergency shelter program sa baryo. Nagkaroon ng maliit na bodega ng murang construction materials para sa mga residenteng kailangang magpatibay ng bahay bago sumapit ang tag-ulan. Nagkaroon din ng pondo para sa simpleng training sa paghahayupan, paggawa ng hollow blocks at maliliit na kabuhayan. Dito muling lumitaw ang mas malaking pagbabago sa buhay ni Tiago. Hindi na lamang siyang site caretaker ng proyekto, sa rekomendasyon ni Celestine at sa pagpayag ni Engineer Rufino na ngayon may respeto na sa kakayahan niya, pinamunaan niya ang maliit na team ng mga lokal na karpintero at trabahador para sa paggawa ng mga mas matitibay na bahay para sa mga matatanda at pamilyang laging unang tinatamaan ng bagyo. Kasama niya roon sina Pabling na natutong bumuhat at magkabit ng yero kapag walang pasada, at si Jeko na lalo pang ginahan matutong maggawa. Kuya Tiago, Minsang sabi ni Jeko habang nagpupukpuk sila ng pako sa bagong frame ng isang bahay.
Balang araw, gusto ko ring maging tulad mo. Napaniti si Tiago at bahagyang tinapik ang ulo ng binatilyo. Huwag tulad ko, mas higitan mo. Unti-unti ring gumanda ang kalagayan ni Almira. Hindi man ito lubusang gumaling, mas nakakatayo na ito paminsan-minsan, mas nakakakain ng maayos, at mas maliwanag na ang mukha nito sa tuwing napikita ang anak na umuuwi ng hindi na puro pagod at pangamba ang dalang ekspresyon. Samantala, sina Nanding at Salve ay hindi na muling bumalik sa dati nilang sirang tirahan. Sa tulong ni Celestine at sa pamumuno ni Tiago sa paggawa, nagkaroon sila ng mas maayos, mas matibay, at mas komportabling bahay sa parehong lupang muntik ng maagaw sa kanila. Tuwing titingnan niyo ni Tiago, naaalala niya ang gabing nagsimula ang lahat. Ang ulan, ang putik, ang trapal, ang panginginig ng matatanda. At lagi niyang naiisip kung gaano kabilis mababago ng isang tamang pasya ang direksyon ng maraming buhay. Makalipas ang ilang taon, hindi na halos makilala ang baryong San Isandro. Ang dating mga bahay na pawid at tagpi-tagping yero ay unti-unting napalitan ng mas matitibay na tahanan. May mga kabuhayang sumibol, mas organisado na ang barangay. Ang mga tao, bagamat hindi naging mayaman agad, ay nagkaroon ng higit na lakas ng loob dahil nakita nilang pwedeng mapanagot ang mga matagal nang nanlalamang sa kanila. At si Tiago? Ang binatang dating tahimik na karpintero lamang na may bitbit na lumang martilyo ng ama ay naging isang respetadong kontratista sa komunidad. Hindi yoong mayabang at mapag-utos, kundi yoong kilala sa maayos na trabaho at malasakit sa tao. Katuwang na siya ngayon ni Celestine sa mga makatauhang proyekto sa iba't ibang lugar, ngunit hindi siya kailanman nawalay sa pinanggalingan. Sa bawat bahay na kanyang pinapatayo, para niya ring pinararangalan ang alaala ng kanyang ama at ang mga aral ng kanyang ina. Isang hapon habang nakaupo siya sa harap ng bahay ni na Almira at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, lumapit si Celestine dala ang balawang tasa ng kape. "Napakalayo na nang narating mo," sabi nito habang inaabot sa kanya ang isang tasa. Napangiti si Tiago. "Hindi rin siguro kung wala ang gabing iyon." "Hindi," mahinang sagot ni Celestine. "Nagsimula ang lahat dahil pinili mong tumulong kahit walang nakakakita ng kapalit." Tahimik silang naupo roon. Sa di kalayuan, tanaw ang bahay ni Nanding at Salve, ang munting livelihood center at ang ilang tahanang itinayo ng team ni Tiago. At sa mga sandaling iyon, malinaw na malinaw kay Tiago ang isang katotohanan. Hindi siya umangat dahil sinuwerte siyang may dumating na mayamang dalaga sa buhay niya. Umangat siya dahil sa isang gabing malamig at mabagsik ang bagyo, pinili niyang maging mabuting tao nang walang kasigurahan ng gantimpala. At mula roon, ang buhay na dati puno lamang ng pagod at kakulangan ay naging buhay na may dangal, layunin at kapayapaang hindi kayang pantayan ng anumang yaman.